Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, controversial ito, no? Kilala niyo Ria Vlog? Ria Vlogs. Ria Vlog. Ria Vlogs. Ito yung yung bata, yung gumagaya kay It's It's Stefano. Kilala niyo si Stefano? Yung mga ganito, may copyright to eh. 'Di ba? Yung ganyan. So, si It's Stefano, ginagaya siya ng bata, no? Ganon din yata yung content ni ni It's Stefano eh, yung parang puntahan natin yung page ni It's Stefano. Ito, It's Stefano. Yung may 4 million followers siya eh. Yung parang ganito lang lagi yung pinapakita niya yung mata niya. Na alam mo yon yung ganyan. So, itong si Ria Vlogs, no? Yung bata. Parang ganun din, ganyan din yung content. Ngayon, nababash yung bata. Kasi I think parang walang originality yata, no? Na same din. So, itong si It's Stefano, nag-ano siya ng nagpahayag siya ng saloobin niya. So ito yung sinabi niya, no. I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and I enjoyed it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential. And I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect other creators' creative process. So parang ang nangyari, gumawa naman kayo ng iba. Wag nyo naman akong gayahin. Pero ganito kasi yan, men, no? Ay, dali, basahin muna natin yung pahayag ng bata. Or yung tatay ng bata. Sabi dito, humihingi po ako ng, pakita ko sa inyo ha. Papa po ito ni Ria, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari, Idol Estefano. Sa totoo lang po, sobrang hangat inspired kami sa inyo. Ako po mismo ang matagal nang nanonood ng mga content nyo. Salamin tayo. At kalaunan ay naging paborito na rin kayo ni Ria. Kapag may libreng oras siya at nakakapag-TV, madalas ay mga lumang videos nyo ang pinapanood niya. Hindi ko po intensyon na ma-offend o may maramdamang hindi maganda. Ngayon, hindi maganda. Ngayon ko lang po na-realize na baka nasobrahan na rin talaga ang pagiging inspired namin sa inyo. Kung umabot man sa puntong naging uncomfortable o nakaka-offend na para sa inyo, humingi po ako ng tawad. Gusto ko lang din po sabihin na hindi lang naman kayo ang naging inspirasyon sa content ni Ria. May mga bagay rin kaming hinango kina Idol Psych na magaling magkumpuni ng mga bagay-bagay. Mr. Bean na laging kasiyahan si Teddy. At Ate Roxy na sobrang mabilis ma-distract sa mga content niya. Pero aminado po ako na mas napansin ng marami ang pagkakahawig sa inyo dahil talagang idol na idol kayo ni Ria. At pakiramdam niya ay kaya niyang gayahin ang inyong facial expressions. Dagdag pa rito, natural na reaction din talaga ni Ria ang ekspresyong nakikita sa content kapag siya ay napapagalitan namin. Nagkataon din po na nakatuwaan si Ria ni na Madam Loves Joy at Boss Toyo. Kaya para na rin pong silang naging booking managers niya dahil dito. Nabigyan siya ng pagkakataong makatrabaho at makakuha ng ilang kakulab. Kaya pala isa si Boss Toyo sa nagtanggol, no? Sa totoo lang po,
marami na rin akong mga proyekto at artwork na isinantabi at ang misis ko naman ay naghanap pa ng taong makakatulong sa aming negosyo para masuportahan ang pangarap ni Ria. Dumating din po ako sa puntong gusto ko nang sumuko dahil napakahirap gumawa ng video, mag-edit at mag-isip ng konsepto at script. Ngunit bilang magulang, mahirap makita ang sariling anak na umiyak dahil hindi niya magagawa ang bagay na gusto niya. Kaya patuloy ko siyang sinusuportahan. Ako po ang may pananagutan sa lahat ng ito bilang magulang at bilang taong gumagawa ng content niya. Nais ko rin pong banggitin na nag-message ako sa inyo noong March at sinabi ko sa inyo na sa inyo ako kukuha ng inspirasyon, idea sa pagbabalik ni Ria sa pagbablog. Nang masin nyo po iyon, inakala ko pong wala itong naging problema at okay lang sa inyo. Ngayon po ay naiintindihan ko na maaring mali ang naging pagkakaintindi ko rito. Wala po akong sama ng loob sa inyo at naiintindihan ko po kung may mga bagay na hindi naging tama sa naging direksyon ng content. Pasensya na po talaga, Idol Stefano. At sa mga supporters at fans nyo, humihingi rin po ako ng paumanhin kung may mga pagkakataong naging sobra ang pagkakatulad ng content ni Ria sa content ni Idol Stefano. Maraming salamat po. PS, wala pong sariling cellphone o tablet si Ria. Ang na-access niya lang po sa bahay ay TV. Kaya ako ito pinost itong video na to para pakita ko sa inyo kung gaano ka-idol ni Ria. Hangad namin magpasaya. Sorry po at please po sa mga fans ni Ria, wag na po kayo magalit kay Idol Stefano. Ako ang may mali dito. Maraming salamat po. So, medyo okay yung magulang, hindi ma-pride yung magulang neto ni Ria, no? Kung papanoorin ko, mukha naman talaga ng gaya. 'Di ba? However, ito kasi yung mga panggagaya na cute eh. Well, it's Stefano yun, ano, kung magalit siya. Kaya lang, men, ano ba na feel ni Sir Stefano? Para bang nagkaroon siya ng competition, ganun ba? Sabing ganun, no? I've seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it, but they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits. What do you mean limit? I mean, ang ginaya ba sa kanya yung... Hindi, ganito kasi yan, ano. Correct me if I'm wrong, no? Ang pagkakaintindi ko, nakakabwisit nga naman yun kung ang gagayahin ay kung ano yung 1:1, 'di ba? 1:1 na panggagaya. May mga nangyayaring ganyan katulad nung naalala nyo kay Kaalaman. Nagkaroon niya ng issue dahil do sa miso soup na content eh. Ang ginawa kasi ni Kaalaman, plagiarism. Yung kung ano yung pagkakakwento ng miso soup, 'di ba? Nung isang content, si Kento Bento yata 'yun eh. Kento Bento yung content creator. Ang ginawa ni Kaalaman 1:1, tinagalog niya lang yung content ni Kento Bento. Yun, yung ganong uri ng panggagaya, medyo ano kasi yun, medyo sablay nga naman. Siyempre, nag-research si Kento Bento doon, ginawa ni Kento Bento ng script, tapos ikaw kukunin mo, tatagalugin mo lang. 'Di ba? Pero kasi itong yung sa bata kasi, men, kung ako lang parang hindi naman siya, hindi mo pwedeng limitahan eh kasi ikaw yung nag-set ng trend na yan eh, ng ganong uri. Kumbaga, halimbawa I'm so sure may nagpauso ng mukbang. 'Di ba? May original na nagmukbang. Bakit hindi nagrereklamo yung yung nagpauso ng mukbang? Yung nagpauso nung sumasayaw na hawak mo ang beat,
Tapos ginaya din siya, naging craze. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kung halimbawa ikaw yung original nun, alam mo, ikaw yung original nun eh, kahit maggayahan niya mga yan eh. Well, sa akin yun, ano? 'Di ba? Hindi ko lang alam, ano ba, 1:1 ba yung panggagaya sa kanya? Hindi naman siguro. Yung style niya lang. Tingnan ko nga yung mga ano nito ni It's Stefano. Yung ganito, yung ganyang... Hindi ka naman siguro ginaya ng 1:1. Tapos ito. Yun ba yun? Dahil sa expression mo lang ba na yun? Tapos tingnan naman natin yung video ni ano, ni Ria. Tingnan natin yung video ni Ria, no? Oo, no? May similarities nga siya, pero I think hindi naman ano to eh. Okay lang to. Kung ako ha, yung style, oo, kuhang-kuha niya. Pero, sa akin hindi big deal eh. Diba? Dapat maapektuhan dyan yung sinasabihan na ginaya. Sa bagay, naapektuhan nga yung bata, no? Dahil pinagtanggol ni Boss Toyo. Kasi kung halimbawa yung payunikan ng content ang pinag-uusapan, kung bawal yan, ano, dapat pagbawalan na rin ang vlogger kasi magba-vlogger na iba. Pagbawalan na rin yung mga nagre-review ng ano, ng pagkain kasi may mga nauna na doon. 'Di ba? Yung style, kasi yung style pwede ka namang gumawa ng skit na ganon, pero wag mong gayahin yung style. Kasi sa akin men ano eh, hindi ka ba natutuwa na na may gumaya sa'yo na bata naman? Feeling ko nga okay yan kung open for collaboration kayong dalawa eh. Okay, no? Sige, ganito na lang ang sasabihin ko. Naiintindihan ko si It's Stefano. Bad trip nga naman yon. Alisin na natin yung pagiging bata kasi sometimes, ano tayo eh, blinded tayo na bata siya eh. For example, hindi siya bata, no? Matanda siya. Matanda si Ria. For example, no? Ginagawa. Oo, nakaka-insulto nga naman yun kasi di ka ba pwede gumawa ng sarili mo? 'Di ba? Hindi, pero kasi dahil social media yan, expect mo na kapag ka ano yan, kapag ka umeepekto yung ganyang ginagawa mo, may gagaya at gagaya diyan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng pigilan yung tao na ano eh na hindi gay kasi nga kumikita yan yung ganyang style at effective yan sa'yo. Siyempre may gagaya, 'di ba? Kung ayaw mo no, ito to. Kung ayaw mo, sana piniin mo na lang yung ano, yung page ni Ria. 'Di ba? Piniin mo na lang sana.
Kasi sa ginawa mong post na to, sasama pa yung mga fans nyo dyan eh. Magkakaroon pa ng gulo sa social media yan eh. Na kung talagang ayaw mo yan, di ba, magpakalalaki ka na i-PM mo naman. At lalo na alam mong bata yan, no? Let's say ikaw, ito, this time, kakampihan kita ha. Kakampihan kita. Yes, naiintindihan kita. Pero sana piniin mo lang, hindi mo na dinaan yung parinig-parinig na ganyan. 'Di ba? Mukhang magko-comply naman yung ano eh, magko-comply naman yung magulang nung ano eh, nung bata eh. Kasi nga sila pa yung humingi ng tawad sa iyo, 'di ba? No? Ganun na lang sana. Parang ano to eh, kaano rin to eh, parang I don't know, kawalan ba ng bayag to na hindi mo man lang idaan sa ngayon kung nagmatigas pa rin ano na sinabihan mo na pre, huwag niyo naman gawin yun. Gumawa kayo ng original. Nung nagmatigas pa rin at inaway-away ka, saka ka magganyan. Di ba? Yun lang naman. Kasi ito sa ginawa mong ito, yung dinaan mo lang sa ganyan, no? Wala, marami pang ano, nag-away-away dahil sa ginawa mo na yan. Na kaya namang ayusin ng maayos. Pati si Boss Toyo na manager pala. Kaya siya ano, kaya inisip ko noon, ano naman inepala ni Boss Toyo na to, 'di ba? Ngayon umiiyak yung bata dahil nababash siya sa page niya because of Stefano's post. Idol siya ng bata. Idol niya si Stefano. 'Di ba? Or katulad ng sinabi ko kanina sana no, kinapitalize mo na lang. Since parehas na kayong sumisikat, nag-collab kayo ng bata. Gumawa din kayo ng ganyan, parehas kayo. I think mag-hit yun, mayu-unify nyo pa yung fan base nyo. 'Di ba? Well, kung sa di malamang dahilan na sinabi mo yan, eh, di bahala ka. Yun lang. Pero ang take ko dito sana, pin-private mo na lang muna sana bago ka nag-post ng ganyan. Yun lang naman. No? Hindi ko rin naman siya masisi. Hindi kasi ito, iniisip ko kanina, no, katulad doon sinabi ko yung mukbang. 'Di ba? Sa mukbang kasi, ano yun eh, type yun ng vlog eh. Nagmukbang yung isa, magmumukbang lahat. 'Di ba? Kilala niyo si Boss Rino? Yung style ni Boss Rino, nagmumukbang yon sa mga haunted place. Pag nagmukbang ka sa haunted place, ibig sabihin, ginagaya mo si Boss Rino nun. 'Di ba? Pero yung mukbang, okay naman yun na kahit sinong gumawa nun. Pero ito kasi, nakita ko nga naman na talagang ano, hindi man siya 1:1 copy, pero Estefano siya mag-content talaga eh. 'Di ba? Yung parang katauhan talaga ni Estefano na sa katawan lang ng bata. 'Di ba? At by that reason, medyo naiintindihan ko si Estefano. Kaya nga, yun nga lang, kailangan dapat kinausap niya na lang na maayos. 'Di ba? Anyway, magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.